Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. So, tayo po ay nasa ikatlong araw, ay sa ikatlong linggo, the conclusion ng ating topic about the doctrine of hell. Gaya po ng sinabi po natin na ang doctrine of hell ay hindi siya madaling katuruan sapagkat ang dami mo munang dapat na ayusin. I-clear muna ang mga clouds, ang mga air. Nang sa ganon, malaya nating maintindihan ang doktrinang ito. Ito po'y napakaselan sapagkat hindi lahat ng tao tanggap ang katuruang ito. Kaya nga, gaya po ng sinabi natin noong nakaraan, ang opinyon ng tao hindi mahalaga. Whether na paniwalaan mo ito o tanggapin mo, lahat ng iyon ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang katotohanan ng salita ng Diyos is an absolute truth. Absolute po yan. Magaganap at magaganap yan sapagkat isipin ninyo kinakailangan pang magkatawang tao ng Panginoong Hesus. Bumaba sa lupa para lamang mag-testify ng katotohanan ito. Ipinakita ni Jesus ang mga katotohanang nakita niya sa langit. Pinatotohanan niya that heaven is real as well as hell. Pinatunayan niya na lahat ng mga pangako ng Panginoon ay totoo. Even God the Father testifies about His Son. Sabi niya, "This is my well-beloved Son, listen to Him." So ang tao wala na siyang dadahilan. Kaya nga mga kapatid, sa ating ikatlong yugto ng pag-aaral about hell, ay pag-uusapan po natin yung tinatawag na antithesis. Ano po ba yung antithesis? Yung contrast o yung direct opposite. Kunyari, black and white, di ba? Langis at tubig, langit at impyerno. Okay? So, kasi magandang makita nyo muna yung ano ba talaga ang impyerno. Kasi pag naintindihan mo yung impyerno, tignan mo lang yung kabaliktaran, and that is heaven. Okay? Bagamat meron tayong isang separate na topic about heaven kasi marami pa rin tayong i-clear sa mga issue na ito. Sapagkat ang idea ng tao about hell and heaven ay parehas na-contaminate ng mga pagan views. At nakita naman po natin noong nakaraan, kaya naman pala, kahit anong basa mo ng Bible, ay dahil yung nasagap mo, yung mga nakita mo, napanood mo, yung orientation mo sa mundong ito, nakabara na sa mata mo. Kaya kahit anong basa mo ng Bible, hindi mo makita. Actually, patotoo yan ng mga pastors nung last Tuesday. Lahat sila, paniwalang-paniwala na si Satan ang boss doon sa impyerno. Lahat sila paniwala na yung mga demonyo, sila yung torturers doon sa impyerno. So lahat ng iyon ay galing sa pagan concept. Hindi po ganon ang impyerno according to our Lord Jesus Christ. Ganon din po sa may usaping langit. Okay, so ngayon, ano po ba yung impyerno? Nung first session natin, pinakita natin yung distinction. Magkaiba yung Hades at saka yung Gehenna. Ano nga uli yung Hades? Yung Hades is the temporary place o yung tinatawag na intermediate state na kapag namatay ang tao, masama man siya o mabuti, doon muna siya. But it is not purgatory. Linawin ko po. Ang purgatory ay hindi po katuruan ng Biblia. Kasi ang konsepto ng purgatory, kapag ikaw, kahit anong sama mo rito, pag napunta ka, pag namatay ka, ipagpe-pray ka ng mga kamag-anak mo, mag-o-offering sila para yung kaluluwa mo, matanggal sa impyerno, sa purgatory, mailipat ng langit. Wala pong ganong katuruan ng Bible. Pero sa may Bible, malinaw na merong intermediate state na tinatawag sa Old Testament na Sheol at sa New Testament na Hades. So ngayon, ang lahat ng namatay ay doon muna ilalagak habang naghihintay ng resurrection. At sa resurrection, doon magaganap yung tinatawag na final judgment. Okay, so nakita natin doon nakaraan, sino ang magre-resurrect? Parehas.
Parehas na magre-resurrect yung masama at yung mabuti. Yung mabuti, yung mananampalataya, magre-resurrect sila para sa presensya ng Panginoon. Pero ang wicked, bibigyan din sila ng katawan, magre-resurrect pa sila para sa eternal torment. Okay. Doon sa Hades, sa may tinatawag nating intermediate state, merong separation. Yung sa may kanta natin, merong tinatawag na Great Chasm. Napakalawak nun. Walang makakalipat doon. Okay? So, ito yung sa may Hades, meron tinatawag na place, nung tinatawag na Abraham's bosom o paradise or heaven. At dito naman sa may kabila, meron ding tinatawag na place of torment or hell. Pero hindi pa yun yung totality ng impyerno. Ang totality ng impyerno ay yung pag-uusapan natin ngayon, which is Gehenna. Okay. So, ibig sabihin, pag ikaw ay namatay ka, ngayon, ikaw ay mananampalataya, ang punta ng kaluluwa mo, immediately, doon sa tinatawag na Abraham's bosom. Pero pag ang masama, kahit na anong daming bulaklak niya, kahit ang daming nakiramay, kahit na anong yaman niya, kahit anong misang gawin niya, diretso siya doon sa place ng Hades. At parehas ito na naghihintay ng resurrection, at pagdating ng resurrection, sabay-sabay na bubuhayin yan. Pero tayo, for eternal presence ng Panginoon. Pero ang wicked, eternal damnation. Nagsasuffer na siya sa Hades doon, yung tinatawag nating temporal na impyerno, magsasuffer pa siya eternally kasama ni Satanas. Kasi doon sa Hades, hindi niya pa kasama si Satanas doon eh. Pero doon talagang sa Gehenna, kasama niya na si Satanas. O mag-fellowship na sila ni Satanas doon. Okay. So ayan po yung pinag-usapan po natin noong nakaraan. Ngayon pag-uusapan natin yung Gehenna. Yung pinaka full essence ng impyerno. Okay. Gehenna ang ginamit na word sa wikang Grego sa New Testament. At Hinnom naman nung Old Testament. Okay. At ito sa Book of Revelation, chapter 21, makikita mo, ito ay pinangalan ng Lake of Fire. Okay, ano ba itong Gehenna? Ano ba yung history nito? Bakit Gehenna? Okay, ang Gehenna isa po yung place sa Israel na kung saan noon, ang pangit kasi ng kwento ng Hinnom, dyan yung mga sacrifices ng mga bata sa tinatawag nilang Diyos-Diyosa na si Moloch. Yan yung panahon nila Ahaz at panahon nila King Manasseh. So nag-o-offer sila doon sa Jerusalem sa lugar na tinatawag na Hinnom ng mga child sacrifices. And then yung mga time na pagkalipas na maraming panahon, ang lugar na yan ay naging tambakan ng basura. So ngayon, maintindihan ninyo yung impyerno kasi ang ginamit na Diyos na terminology is basurahan. Hindi lang siya basta basurahan. A heap of garbage. Yan ang kahihinatnan ng mga walang takot sa Diyos. Diyan sila pupunta. Mga walang kwenta na. Okay. So ngayon, alam naman po natin mga kapatid, ito po ay, ano ito? Dump site. Kayo ba'y nakakita na ng dump site? Tapunan ng mga basura. Siguro naman kayo nakakita na kayo ng basura sa mga bahay ninyo. Pero ito, lahat ng basura sa isang city, diyan itatambak. Okay. Ano ang naobserbahan ninyo sa basurahan? Yan, mabaho, mga bagay na sira, mga bagay na nabubulok, mga wala nang kwentang bagay, mga sira na. Mga hindi na pwedeng gamitin, mga damit na butas-butas na, mga laruan, mga ano na, sira-sira na talaga. Meron doong may langis doon, meron doong kung ano-ano na nandoon eh, mga bagay na assorted na kung saan ang galing. Marumi, ang baho, wala nang pakinabang, at nakakadiri, di ba? Mga worthless na mga bagay na naagnas, mga bagay na nabubulok, mga bagay na ang baho, nakakadiri,
ang daming uod, kahit nasunugin mo ng apoy, meron pa rin ano. Makakita ka doon ng papel, makakita ka rin doon ng pirasong kahoy. Yung kahoy, di mo na pwedeng gamitin, yung papel, di mo na rin pwedeng gamitin. Sama-sama sila doon. Makakita ng kakapirasong bakal na wala nang pakinabang, nandoon siya. Makakita ka ng isang plastic, walang pakinabang, doon. Lahat ng walang pakinabang, nandoon. Nagkaroon kayo ng idea ngayon kung ano yung impyerno. Okay? So ngayon, wala nang, lahat ng bagay doon kasi assorted na, wala na siyang kaugnayan. Wala nang kaugnayan. For example, dito, makita mo rito, lahat maayos. Hindi kasi basura yung nakikita nyo rito. Yung electric fan may pakinabang, yung lamesa may pakinabang, yung upuan may pakinabang, yung tripod may pakinabang, yung cellphone may pakinabang, yung mga damit nyo may pakinabang. Lahat ng nakikita nyo rito may pakinabang. Sa basurahan, lahat ng walang kwenta, walang pakinabang, doon tinatambak. Nagkakaintindihan tayo. Kaya Gehenna ang ginamit ng Diyos na term para i-describe what is hell. Kung inaakala natin na ang impyerno ay simpleng bagay lang, ay mag-isip-isip ka. Yan yung lugar na hindi mo dapat puntahan. At iyan yung lugar na nakakatakot. It is beyond description. So, ano ang impyerno? Ang impyerno ay lugar na tapunan ng mga tao na wala ng kwenta. Na mga tao na ginawa ni God for His purpose, hindi nag-fit sa purpose ng Panginoon, sinira niya ang buhay niya sa mundong ito, then yung hell ang para sa kanya habang buhay. Kaya nga, hell is a place of corruption. Doon ka na mabubulok ng gusto. It is a place of destruction. It is a place of worthlessness. Wala nang kwenta. Mga bagay na wala nang meaning. Mga bagay na nakakahiya. Kung saan ang apoy ay forever na nagbe-burn. Ang mga worms, sabi ni Jesus, na hindi namamatay, nagko-crawl. And people are knowing in the agony of their guilt. Tormented ka ng guilt mo habang panahon. They are tormented day and night under the wrath of God. Ang impyerno ay lugar na kung saan ang puot ng Panginoon ay forever na nakatingin na doon. Iyon ang impyerno. Whereas yung heaven, di ba, naalala nyo yung blessing lagi na inuusal ko sa inyo? Yung hango sa Deuteronomy chapter 6, sa Numbers chapter 6, sabi kasi ng Panginoon, ganito mo i-bless ang aking bayan. I-invoke mo yung pangalan ko. At ganito, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. That is the blessings na binigay ng Panginoon upon invoking His holy name. So yung fullness ng blessings na yan ay makikita ninyo sa langit. Sa impyerno, wala na yung liwanag ng mukha ng Diyos. Kaya nga ang term dyan ay outer darkness. Napakadilim. Puot na ng Diyos ang mararamdaman mo sa bawat segundo ng iyong karanasan doon sa impyerno. Yan ang impyerno. Nakakatakot. Isang lugar na hindi dapat puntahan. Yang lugar na yan ay ginawa ni God para kay Satan. Hindi naman talaga yan para sa mga tao. Kaya lang yung mga tao gustong sumunod kay Satan, ang tigas ng ulo. So ngayon, sa impyerno, di ba sa basurahan, anong ma-observe sa basurahan? Chaos. Wala nang order. Tignan nyo rito, lahat naka-order. Yung kortina, yung electric fan, lahat. Yung ilaw. Di ba na everything is in order? Sa impyerno, chaos. Ang gulo.
Wala nang relationship, wala nang meaningful relationship sa bawat isa, lahat ng nandoon. Wala nang communication ng mga tao. Ang mga bawat tao doon ay in total isolation. Maintindihan yun mamaya. Yung pagkatao ng Diyos, ipinakita natin last week sa impyerno, kasi nung yung binasa natin Deuteronomy 28 at saka Leviticus chapter 26, yun ay patikim pa lamang ng impyerno. Ang essence ng impyerno is the curse of God. Pag si God, yung puot niya, yung expression ng puot niya, yun yung curse. Doon sa may Deuteronomy at Leviticus 26, ipinakita kung paano yung ano yung function ng curse. Wini-withdraw ni God yung kanyang grace. Kasi sa mundong ito, habang buhay pa tayo, sabi ng Panginoong Yesus, ang masama at ang mabuti ay parehas na nakakaranas ng tinatawag na common grace. Nakakahinga pa tayo, nakakita tayo ng liwanag, lahat tayo lumalanghap ng hangin, yung buhay na meron tayo, lahat ng ito ay nasa grace ng Panginoon. Sa impyerno, kapag ang wrath ng Panginoon, yung kanyang curse ay binuhos, partially, tinatanggal niya yung kanyang grace. At nakita, basahin yun, Deuteronomy 28. Wini-withdraw ni God yung grace niya sa tao, yung tinatawag na ikabod. Nakakatakot yung pag wini-withdraw ni God yung presence niya o yung kanyang biyaya. Nakita naman po ninyo sa Deuteronomy 28, sa impyerno, talagang totally, ika-cut off na yon. Totally withdrawn na lahat ng liwanag ng Panginoon. Wala na yung grace of God, wala na. Samantalang heaven ay punong-puno ng grace ng Panginoon, punong-puno ng liwanag ng kanyang mukha. Tingnan po natin yung umpisa. Nung ginawa naman ni God ang lahat ng bagay, everything is in order. Hindi po ba? Ang comment nga ni God after na magawa niya ang langit at lupa, sabi niya sa may verse 31 ng chapter 1, and God saw that everything He had made, and behold, it was very good. Ang ganda, lahat is in order, lahat talagang may purpose, lahat may meaning. Nung ginawa ni God ang lahat ng bagay, tuwang-tuwa si God, delighted siya kasi nag-fit lahat ng iyon, ang lahat ng kanyang creation ay nag-fit sa kanyang eternal purpose. Amen. So, yan ang clue. Ginawa ni God everything in order. When God created the world, everything is functioning according to God's design and created purpose. And everything has a meaning. Amen? Ang ibon, ang tao, bakit may asawa, may anak, lahat may meaning. Yung mga relationship, yung functions ng tao, nagpa-function siya according to the purpose ng Panginoon. Lahat ang ganda. It was very good. Wala pang kasalanan nun. Okay? Kaya nga, sabi ng Revelation chapter 4, worthy are you, O Lord, our God, to receive glory and honor and power, for you have created all things because of your pleasure. Tuwang-tuwa ang Diyos nung nakita niya yung beauty nung kanyang ginawa. Without sin, everything is in order. Everything has a meaning. Everything has a purpose. Created by God for His pleasure. And they existed and they were created. But, nang pumasok ang kasalanan, sabi sa Romans chapter 5 verse 12, pumasok ang kasalanan sa mundo through one man, and sin and death spread to all mankind. Mga kapatid, ano ang kasalanan? Ang kasalanan unang-una, ito ay hindi part ng original creation. Ang kamatayan ay hindi bahagi ng pagkakalikha ng Panginoon. Ang kasalanan ay malfunction ng created order. Kunyari, electric fan, ginawa yan para magdala ng hangin. Ang aircon ay ginawa para magbigay ng lamig. Ang projector, ang computer ay magamit para sa mga ganitong mga purpose. So lahat ng iyan ay ginawa ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. But ang sin is malfunction.
Kayo ba'y nakakita na ng plancha na hindi na umiinit? May malfunction. Yung upuan na naputol na ang paa, pwede pa bang gamitin? Malfunction yan. Amen. Ang projector na wala nang makita, blurred na, malfunction. Ang tao nung ginawa ni God nung una ay walang malfunction kasi wala pang kasalanan. At dapat yung makita mga kapatid ang kasalanan. Hindi ito simpleng bagay. Ito po ay anomaly. Anomalya. Ang kasalanan is not normal. It is abnormality sa buhay ng tao, sa function niya bilang created being for the glory of God. Abnormal siya. Amen po ba? Nakita nyo, ginawa tayo of all being, ang tao ay ginawa ni God according to His image. Kaya nga tayo naging person. We have all the abilities. We can communicate, we can think. God has given us eyes, ears, nose, mouth, the power to speak, the power to rule. We can create music, we can create movies. Ang daming po pwedeng gawin ng tao. Because we are person created in the image of God. Pero ano ang malfunction ng tao? Ganito. Ang Diyos ay pag-ibig eh. We are created in the image of God sa pag-ibig. Amen po ba? But sin turned us into a monster. Ginawa tayong being of hate, anger, division, rebellion. Kaya nga yung mga anak, grabe kung makasagot sa mga magulang eh. Tama ba yan? Normal yan sa inyo? Nasagot-sagutin yung magulang nyo? That is abnormality. Hindi ganyan ang pagkakalikha ng Panginoon sa mga anak. Ang mga anak ay gagalang sa magulang. Hindi mga magulang ang yuyuko sa mga anak. Baliktad. Malfunction. Yung asawa, magbabartik, bubugbugin niya ang asawa niya paglasing na siya. Tama ba yon? That is malfunction. Abnormality. At nakita nyo, ang bibig, ang dila ay ginawa ng Panginoon upang makipag-communicate tayo, makapag-build ang mga salita, makapag-encourage. Pero saan natin ginamit ang salita? Ginamit natin sa kagustuhan natin, pangmura, panglait ng kapwa, kabastusan, mga immorality, lumalabas lahat sa bibig. That is abnormality. Normal sa iyo yan? Then you fit to hell. Ang dila ay para hindi sa pagyayabang. Ang dila ay hindi para sa pakikipag-apid. Ang body was created, itong katawan na to, ay ginawa ni God para sa kanyang kaharian. Para magamit tayo sa mundong ito. Anong ginawa sa katawang ito? Nilagyan natin ng tato, binabadat sa alak, sa bisyo, lahat ng gusto mong gawin sa katawan mo, ginawa mo. Bakit sa iyo yung katawan na yan? Kaya no wonder sa Day of Judgment, ang tao speechless na eh. Humahatol yung matuwid na Diyos. Hindi na siya makapagsalita. Kasi kitang-kita, obvious na obvious, yung lahat ng ginawa niya sa mundong ito. Malfunction. Inabuso niya yung katawan na binigay ng Panginoon. Akala niya siyang may-ari ng katawang iyan. Ginawa niya lahat ng kanyang magustuhan. Hindi niya kinilala ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay for a purpose. Amen. Tinatuan niya. Sige, kayo mga kabataan, sige, patatuan niyo pa. Dagdagan niyo. Ang tawag niyo dyan, fashion. Sige, gawin niyo yan. You are fit for hell. Hindi sa inyo yan eh. Hindi naman dyaryo yung katawan eh. Ang papel ay para sa painting. Hindi ang katawan. Ang katawan ay for the glory of God. Sabihin nga ninyo, ang katawan ay ginawa ng Diyos for His glory and not for immorality. Okay. Binigyan tayo ng 5 senses. Para saan yan? Para kay God yan. Binigyan tayo ng talent na kumanta. Yung kanta, ginawa natin kabastusan. Ginawa natin venue ng rebellion. Nakita niyo kung gaano ang tao nagmalfunction sa pagkakagawa ng Panginoon sa Kanya? So ano pang ginawa ng kasalanan? Sin turned order into chaos.
Dati nung ginawa ni God, everything is in order. Ngayon, lahat chaotic na. Ang gulo na ng buhay ng tao. Nung inabandon niya si God, sin ruined everything. It brings corruption and destruction to man's morality. Para siyang anay na sumisira sa morality ng tao. Yung principle and being sinira, sin destroyed relationships. Hindi po ba? Nakita nyo, kaya bakit ang daming away-away dyan? Nasira eh. Sinira ng kasalanan yung mga relationships. Sinira ng kasalanan yung society. Sinira ng kasalanan yung social order. Alam nyo ba, si God ang naglagay ng social order eh. Sa loob ng tahanan may social order, hindi po ba? Paano mag-function yung every member ng family? Sa ating society, sa ating community, merong social order. Lahat ng iyon ay ginawa ng Panginoon sa ikapapayapa at kaliligaya natin. Pero may mga tao na sinisira nila ang lahat ng social order. Against sila, rebellious. Kaya nga, they are fit for hell. So, sa madaling salita, lawlessness reduces man into worthlessness. Yung tao na ang taas ng value niya, kasi sa lahat ng being, siya yung ginawa sa image lang ng Panginoon. Ang hayop hindi ginawang ganun, yung tao lang. But because of sin, na-reduce yung being ng tao into worthlessness, nawala yung value niya, kaparehas na siya ng hayop. Mag-asal siya, hayop na. Tignan niyo mag-behave yung mga tao. And then magreklamo sila sa impyerno. Nawala sa order, nawala sa purpose ng Panginoon, humiwalay eh. Ang alak ba para sa katawan? Ha? Sa tingin nyo, normal. Normal na tayo magbartek-bartek. Eh di isama nyo na ako, total normal pala yan eh. Ang drugs ba, normal yan sa buhay ng tao? Nire-reduce niya yung pagkatao natin. Ang taas ng value natin eh. Bumaba ng bumaba. To the level ng hayop. Paglasing ka na, akala mo sikat ka pa, akala mo gwapo ka pa. Pero ang pangit-pangit mo na. Amen? Kung ano na pinaglayas sa salita mo, matapang ka na, wala sa lugar, paglasing ka na, out of control, chaos. Pag ang tao nasa drugs, nasa influence ng drugs or alcohol, chaos na. Ganyan ba nung ginawa ni God ang tao? Ang tao is to reflect the image of God here on earth. Ang tao is to bring glory to God. Wala. Sa halip na ma-enjoy niya si God, ang na-enjoy niya na kasalanan. Amen po ba? O ngayon, sa tingin mo, karapat-dapat kang pumunta ng langit. O karapat-dapat kang pumunta ng impyerno. Anong ginagawa mo sa buhay na binigay siya ng Panginoon? Amen? Kaya nga, tignan ninyo yung sabi sa may Romans, tama ito eh. Tama yung sabi ni Apostol Pablo eh. Dahil sa galit ng Diyos, dahil sinisira nila eh. Sinisira nila lahat ng binigay ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, and God gave them over to the lust of their hearts and to impurity. Sige na, yung mga bakla, sinasabi niyong tama yung pagkabakla, sige, bibigay na kayo ng Panginoon sa inyong kalaswaan. Kaya patong na kalaswaan. Lahat ng mga sexual orgies, ginagawa na nila. Lahat ng kauri ng kabuktutan. Why? Binibigay na sila ni God eh, papunta na ng impyerno. And their bodies would be dishonored among them. Itong katawan na to, na may honor, may dangal, na dishonor because of sin. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer. Ayaw na nilang kilalanin ng Diyos. Ano ang nangyari? And God gave them over to a depraved mind. Yung mind nila talaga nang wala na, depraved na. Huwag nyo nga hayaan mga anak. Huwag nyo nga hayaang dumating kayo na i-give up na kayo ng Diyos ngayon pa lamang sa mundong ito. Pag ginib up kayo ni God ngayon pa lamang, nakakatakot na yan. You are 100% candidate sa impyerno. 100% na yan. Kaya nga, hanggat nararamdaman ninyo ang grace ng Panginoon,
Magpaayos na kayo ng buhay niyo sa Panginoon. Huminto na kayo sa inyong mga kalikuan, sa inyong mga rebelyon na walang patutunguhan. Hanggat may pagkakataon pa, ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao, para yan kay Satan. Huwag kayong sumunod sa kanya. Huwag niyong gawing idol si Satan. Inaayos na tayo ng Panginoon eh. Binigyan na tayo ng pag-asa ng Diyos. Guguluhin pa natin buhay natin. Ang nakakatakot yan talagang si God, magde-decide na siya. And He gave them over to a depraved mind. Sige, ganyan na. Papadalan ka pa ng mga demonyo. Sige, papadalan ka pa ni God na maraming mga demonyo para ikaw ay lalo maging depraved. Ang ugali mo, magiging ugaling hayop. Kasi may Bible ba yan? Yes. Sinabi mismo ni Jesus yan. Magpapadala si God ng mga demonyo. Para lalo ka na maging depraved. Mailayo ka na mailayo talaga sa buhay na Diyos. Ma-cut off ka na talaga sa buhay niya. And you will suffer eternal damnation sa hell. Kita nyo anong effect nung ginibap ni God? And God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper. Yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, gagawin mo na yan. At ang lakas pa ng loob mo. Punong-puno ka pa ng pagmamalaki. Tuwang-tuwa ka pa. Binibida mo pa. Alam mong mali yun eh. Ipapakita mo, papangalanda ka sa mga barkada mo. O kita mo, ang galing ko. O, ang galing mo talaga. Sige. Sabi ni God, sige. Gawin mo pa yan. Papadalan pa kita ng maraming demonyo para mapaniwala ka dyan. Sige, gawin nyo yan. Destroy yourself. Lalo kang de-destroy ni God sa impyerno. So, therefore, what is hell? Hell is the full realization of sin. Amen? Yan ang, kung ngayon, if you love sin, ngayon, then you are 100% worthy of hell. Kasi ang hell is the full realization ng lahat ng kasalanan dito. Dito nga, alam nyo mga kapatid, dito sa buhay na ito, because of the grace of God, because of His Spirit in us, kinokontrol niya yung pita ng laman natin eh. Tama? Gusto mong magalit, kinokontrol ka ng Holy Spirit. Gusto mong makiapid, kinokontrol ka ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hinohold niya yung ating katawan na mai-rule para sa Panginoon. What if kung tanggalin na ni God yung Holy Spirit sa'yo, ay gagawin mo na 100% lahat ng kasalanan na gusto ng laman mo. If God withdraws His presence in you. Wala na magkocontrol sa'yo. And nobody could control you. Not even your parents, not even yung mga tao sa paligid mo, wala na. You are out of control. Sa impyerno, full blast yan. You are out of control of your sin. Gawin mo na lahat sa impyerno. Ang impyerno is a world of chaos. Wala nang order. Di ba? Dito may order pa eh. Di ba? May order pa. Ang impyerno wala nang order. Totally destroyed. Kaya nga, ang gulo-gulo na sa basurahan eh. Di ba? Wala nang order. Ano nga uli ang impyerno? Ang impyerno is a world of hate. Kaya nga rito, napansin nyo, no? Ano yung mga commands ng Panginoon? Love one another. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Dito pa lang, minomold na tayo ni God. Inaayos ni God yung buhay natin. Amen? Lahat ng grace, ibinigay ng Diyos to help us na maging mailagay sa order uli yung ating buhay. Kaya ibinigay ang Holy Spirit. Pero sa impyerno, puro pagkamuhi na ang gagawin mo dyan. Wala na ang pinaka-spirit ng love. And you are in complete isolation. Kaaway mo na lahat ng tao doon. Magkita kayo, magrambulan na kayo doon. Sige, may likas suntukan ngayon dito. Sige, doon. Magrambulan kayo doon. Puro hate na ang mga tao doon. Hell is the fullness of death. Because you reject life in this world. Amen? Ang gospel ay nag-offer ng life. Eternal life. And what is eternal life, mga kapatid? Kasi ito, no, isang problema natin, ang tingin natin sa eternal life, akala natin yung duration na mahabang buhay. Totoo naman yung mahabang buhay, pero hindi lang mahabang buhay. It is alive.
na talagang dinisenyo ni God para sa atin. Yung buhay na nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Yun yung buhay na inalok ng Panginoon sa atin. So if you accept the life at pinaayos mo yung buhay mo ngayon sa Panginoon, then you are worthy of heaven. Pero pag ayaw mong paayos yung buhay sa Panginoon ngayon dito, then yung fullness ng death ay mararanasan mo sa impyerno. Hell is the fullness of the rejection of God's created purpose. Ang linaw naman ng gospel, nakita naman po ninyo, talaga naman ang purpose niya ay ibalik tayo. Kaya nga ibinigay ang law, binigay ang Holy Spirit, ibinigay ang law sa atin para maituwid. Kasi yung law magsasabi kung ano yung mga bagay sa langit. Tama? Kung ano yung tama. Yung law, as a means of sanctification, iaayos uli ang buhay mo. Ilalapat uli sa purpose ng Panginoon kasi nga, inihahanda ka na sa langit eh. At ibinigay pa yung Holy Spirit para wala kang dadahilan. Kasi yung Holy Spirit, tutulungan ka kasi mahina yung laman natin, tutulungan ka para maka-obey ka. And at the same time, yung ginawa pa ni Christ na pinatawad pa lahat ng kasalanan mo. At ginawa ka pang righteous, and then babaliwalain mo lahat yan. Ininsulto mo yung Spirit of Grace, niyurakan mo yung dugo ng Panginoong Yesus. Winalang bahala mo yung trabaho ng Holy Spirit. What do you think? Sabi ng Hebrews chapter 10. What do you think? But a fearful expectation of judgment. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Ngayon, maintindihan na ninyo yung antithesis. Maganda na maintindihan mo yung impyerno so that you will understand what is heaven. Ang heaven ay kabaliktaran ng impyerno. Ang heaven is the full realization of life. Hindi nyo mapansin mga kapatid ngayon pa lamang, di ba? Di ba ang gugulo din ng buhay natin dati? Ako, personally, grabe buhay ko. Lahat na yata ng pangit na sa akin eh. Tama? Inayos na God ang buhay ko. Kaya alam mo, I appreciate life. Tuwing umaga pa nagpipray ko, Lord, salamat po, inayos mo buhay ko. Yung bibig ko dati, ang dumi niyan. Ang isip ko, buktot. Masama ako, ayaw mo akong company kasi masama akong tao. Pero lahat inayos ng Diyos ang buhay ko, yung pamilya ko, inayos niya lahat. Everything. And my life become a blessing to many people. Di ba ang ganda? Kaya every time na nag-worship ko kay God tuwing umaga, pinapasalamatan ko siya, inayos ni God ang buhay ko sa mundong ito. Umayos ang lahat, lumiwanag ang lahat. Kayo din ganyan din, hindi po ba? Inayos ni God buhay ninyo from chaos. Ini-order uli ni God, ikinamada uli ng Panginoon. Tignan ninyo, ayos na ninyo. Amen po ba? Iyan yung habag ng Panginoong Yesus. Ngayon pa lamang, yung buhay na kaloob ng Panginoong Hesus ay talaga na mga kapakapakinabang na nakikita mo na-appreciate mo na yung beauty ng life. Ngayon pa lamang, how much more sa heaven, yung fullness ng life na sinasabi ng Panginoon. Amen? Ang heaven is a world of order and meaning. Kitang-kita mo na, maintindihan pa nandun ka na, yung lahat ng purpose, lahat ng binalangkas ng Panginoon, lahat may meaning. Ngayon nga sa atin, nagkaroon na ng meaning buhay natin eh. Amen po ba? Naging tama na lahat ng pananaw natin. Naintindihan mo na, ay kaya pala ako ginawang tatay, kaya pala ako ginawang nanay, kaya pala ako may trabaho, kaya pala ako may possession, kaya pala ako may negosyong ganito. Nakita mo na yung purpose in the context of God. Lahat may meaning na, lahat may patutunguhan na. Hindi tulad dati walang order ang buhay natin. Ano ang langit? Ang langit is a world of love. Ang impyerno is a world of hate. Amen. Doon, yung community, yung sense ng fellowship, dito pa nga lang hindi napansin, inaayos na tayo yung mga relationship natin. Nawawala na yung mga faction, nawala na yung mga inggitan, mga chismisan, nawala na yung mga sigalot, yung mga paninirang puri, mga backbiting. Wala sa atin dito yun eh.
tayo, we love one another as brothers and sisters. Sa heaven, yung fullness ng community. Talagang, kaya nga walang Christian na isolated eh. Ang isolated ay idea ng impyerno. Dito, community tayo. A body of believers. A community of believers. Dito pa lamang sama-sama na tayo. Nagtataka nga ako mga iba mga Kristiyano, hindi nila feel yung community ng believers. Sa heaven, yun ang atmosphere. Community tayo. Walang isolated. Kung gusto mo isolation, doon ka sa impyerno. Sino rito gusto i-isolate yung sarili niya sa body ng Christ? Ha? Nagkakaintindihan tayo. Yan ang heaven and hell. Antithesis. Contrast. Ang heaven is a realm of total meaning, total purpose, and fulfillment. Talagang yung full satisfaction ng fulfillment ay maranasan natin. But this is now a present reality sa atin ngayon. Amen? And then pagdating sa heaven, yung fullness. So, heaven is the fullness of the acceptance and submission to God's created purpose. So, bumabalik na tayo. Naiintindihan mo na ngayon, dapat kapatid ngayon, yung purpose ng Panginoon. Kung dati, nung bago ka tinawag ng Panginoon, ang gulo-gulo ng buhay mo, ang alam mo, puro alak, gigising ka, puro alak, tapos hanggang gabi, alak, mali yan. Hindi siya tama. At dapat maituwid yan. Amen. Pag ayaw mong ituwid yan, ay talagang alam mo kung saan ka patutungo. Kasi ang langit ay lugar na kung saan ang lahat inayos na. Lahat ng relationship, yung mag-asawa maayos na. Amen. Hindi naman mahirap intindihin ng langit eh. Amen po ba? Mga anak, nagkakaintindihan tayo. Huwag niyong gawing anak ang magulang ninyo. Kayo ang maging anak. Lumagay kayo sa order ng Panginoon. And that is right. Amen po ba? Ang magulang din, may boundary din siya. Hindi rin yung parang gawin niya lahat ng gusto niya kasi siya ay magulang. Mali pa rin yun. Lahat ay nasa role ng Panginoon. Nasa context ng Diyos ang buhay. Nasa created purpose ang society. Heaven is a realm where all people and all things have meaningful, loving fulfillment to one another. Amen. Amen po ba? Kaya nga rito, madalas niyo marinig sa Panginoon, love one another, pray for one another, forgive one another, bear one another's burden. Why? Kasi sa heaven, iyan na yung atmosphere. Dito, we are under training. Ngayon pa lamang dito. Wala nang space yung siraan, mga backbiting. Wala nang space dito sa atin yung inggit, yung selos. Wala nang space yun dito sa atin. Itinatama na ng lahat ng Holy Spirit sa buhay natin ngayon. Ngayon pa lamang. Amen po ba? Okay. So ngayon, and that is the kingdom of God. That is the kingdom of heaven. And that is the new creation. Amen? Kasi ang anak ng Panginoon, nag-start na yung new creation sa kanya. Kaya nga siya na-born again. So heaven is a world of love where people are living in perfect harmony. Sabi nga ng 1 Corinthians 13, di ba? Dinefine doon yung love. Love is kind. Love is not jealous. Love does not envy. O sa heaven, yung totality niyan. Never-ending love ang maranasan ng bawat isa. Amen. Doon, ang tao ay mabubuhay na in perfect harmony. O wala nang selfishness. Lahat ng ito ay inaayos na ng Panginoon ngayon sa atin. Heaven is a realm where all people and all things have meaningful and loving relationship and fulfillment. Kaya nga, sabi nga ang pangako nga sa Revelation 21, verse 7, He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. Amen.
Okay. So ngayon, maintindihan na natin lahat ng mga sinasabi ng mga apostol, lahat ng mga babala nila. Kaya pala tayo, pinapalakad tayo sa banal na Espiritu. Kaya gaya ng sabi ni Apostol Pablo, I say to you, now, walk by the Spirit, and do not carry out the desires of the flesh. Why? Kasi yung Holy Spirit, inaayos niyang buhay mo eh. Amen? For the flesh sets desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another. Kaya hindi mo na daw magagawa yung gusto mong gawin. And then, sinaysay niya pa rito yung mga deeds of the flesh. Idolatry, immorality, impurity, sensuality, at marami pang iba. Kaya ang warning niya, for which I forewarn you, just as I forewarned you before, that those who practice this thing will not inherit the kingdom of God. Ang mga bagay na yon ay hindi yon fit sa heaven. Amen. Ano ang gusto niyo mga kapatid? Ngayon, ang buhay mo ay may ayos na ngayon para pupunta ka ng langit? O ayaw mong ipaayos ang buhay mo ngayon? And then nag-hope ka pa rin sa langit. Ano yung mas gusto mo sa dalawa? Ha? Kunyari, ayaw mong ipaayos yung buhay mo ngayon sa Holy Spirit. Ini-ignore mo yung prompt ng Holy Spirit. And then ikaw, expectant ka ng heaven sa tingin mo. Ha? Obvious na obvious, you are not fit for heaven. But a fearful expectation of wrath that will fall upon the adversaries of God. Ibibilang ka na ni God na kaaway niya. Amen. So, ang ibig sabihin nun, you are just fooling yourself. Pinapaniwala mong pupunta ka ng langit, pero ayaw mong ipaayos sa Holy Spirit yung buhay mo ngayon. Amen po ba? Okay. So ngayon, but, tignan nyo yung trabaho ng Holy Spirit sa atin. Paano tayo inaayos ng Panginoon? Ano yung mga areas na inaayos ng Holy Spirit sa buhay natin? Ayan. Yung bunga ng Holy Spirit, makikita mo yan. Pag nagtrabaho ang Holy Spirit sa atin, tuturuan niya tayong umibig sa halip na mamuhi, sa halip na lamangan mo yung kapwa mo, turuan kanyang umibig, tuturuan kanyang maging magalak, tuturuan kanyang magkaroon ng kapayapaan, tuturuan kanyang magkaroon ng pasensya, kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Tuturuan ka ng Holy Spirit ng gentleness, ng self-control. Amen? Amen pa ba mga youth? Self-control, sabihin nga ninyo, self-control. Yan, kailangan nyo yan. Hingiin nyo yan sa Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng self-control para makontrol ko tong evil sa katawan ko. Ayoko pong pumunta ng impyerno. Okay? Against such things there is no law. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. So, maintindihan na natin ngayon lahat ng mga katagang ito. Kasi ang impyerno is the fullness of curse. Yung binasa natin kanina, Deuteronomy 28, hindi pa yun yung fullness. Partial pa lang yun. Ang impyerno ay the full sense of curse of God. Ang heaven is the full sense of the blessings of God. Antithesis. Sabi nga rito, yung excerpt, no, yung binasa natin kanina, sabi rin sa verse 47, because you did not serve the Lord your God with joy and glad heart for the abundance of all things. Binigyan ka ni God, ang daming binigay ni God sa iyo eh. Hindi mo nakita yung created purpose sa binigay ng Panginoon sa iyo? Hindi mo na-glorify si God sa mga bagay na binigay sa iyo? You did not serve God with joy and gladness, so therefore, curse will be upon you. Amen pa ba? Ngayon, mag-pause muna tayo. Ano ang mga bagay na tinanggap niyo sa Panginoon? Kayo nakakaalam yan. Alam na alam niyo kung ano yung meron kayo ngayon. Mula sa katauhan ninyo, sa tinatangkilik ninyo, sa mga minamanage ninyo, lahat ng yan, hindi yan galing sa inyo. Galing yan kay God. For all the abundance of all things na binigay siya ng Panginoon, dapat ang heart natin ay magamit natin yun kay God, mapagsilbihan natin yun kay God with gladness.
of heart, with joy. Amen po ba? Kasi kung masaya kang nagpapagamit kay God ngayon, you will enter the fullness of God's joy. Mamaya pag-uusapan natin yung the joy of His presence. Gaano ka-importante sa inyo yung joy ng presence ng Panginoon? Yung joy ng mundong ito is just temporary. Amen? Sa mga bagay na tinatangkilik nyo, sa mga bagay na kunyari, meron kang talent sa singing, may talent ka sa acting. Yung glory niyan pang samantala, earthly lang yan eh. Pero we are talking about heavenly joy in the presence of God, which is eternal. And then another verse in verse 63, and it shall come about that as the Lord delighted over you to prosper you and multiply you, sabi ni God, kung papaanong si God ay tuwang-tuwa nung pinagpala ka niya, nung minultiply niya ang lahat kung ano meron ka. On the other hand, kapag hindi mo pinaglingkuran si God with gladness and joy with your heart, then, so the Lord will also delight over you to make you perish and destroy you. Wow! Nasa may Bible ba yan? Sino ba may sabi niyan? Si Pastor Jess? Si God yan. Nung binubuhos niya ang sumpa niya, yan ay tip papuntang impyerno. Tatanggalin ni God with all delight. Nakangiti pa si God. Tatanggalin niya lahat ng ibinigay niya sa'yo. Kasi hindi ka nag-fit sa created purpose ng Panginoon. Amen. Kaya importante mga kapatid yung created purpose ng Panginoon. Bakit ginawa ni God ang lahat ng bagay? Bakit ako nag-exist? Bakit ako binigyan ni God ng talino, ng kapangyarihan? Binigyan ako ni God ng ari-arian? Binigyan ako ni God ng napakaraming bagay? Para saan yan? You have to understand the created purpose of God. Lahat ay binigay ni God, lahat ay created ni God for His purpose, for His pleasure. Amen? Kaya nga, in everything, we have to glorify God, and in everything, we have to enjoy God. Kasi that is the main purpose of man. To glorify God and to enjoy Him forever. Okay. So ngayon, ang heaven ay in contrast ng hell. Kung ang hell ay the fullness of curse, ang heaven naman ay fullness ng blessings. Kung ngayon may mga blessings kayo mga kapatid, wala pa yan. Hindi pa yan ang totality. Basahin ninyo yung Luke chapter 16. Sabi nga ng Panginoong Yesus doon kung ngayon pa lamang yung tinatangkilik ninyo, hindi kayo napagkakatiwalaan dyan, how much more yung talagang para sa inyo, yung nakalaan para sa inyo. Meron kasi hindi natin nakikita minsan the way we value things ay mas mahalaga yung mga earthly things kaysa heavenly things. Yan ang isang problema natin. Okay, so sa may Psalms chapter 16 verse 11, tignan ninyo yung statement na ito. You will make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Alam niyo ba pag tayo'y nasa langit na, ngayon pa nga lang pinaparanasan ni God yung joy ng presence niya. How much more sa langit? Kaya nga doon sa may parable, di ba, sinabi niya, welcome, come into the joy of your master. Di ba? Papasukin ka na sa joy na yan. That is the joy of the fullness of the presence of God. Ngayon, wala pa tayong idea about that. Pero may mga kaunti na tayong glimpse na naranasan yung joy na sa Panginoon. But in heaven, far beyond comparison, na hindi kaya nang i-describe ng labi kung ano yung joy na yan. Amen. And in your right hand are pleasures forevermore. That is the reward ng mga nakapasok sa presensya ng Panginoon. Amen? Gusto niyo ba dyan? Pleasures forevermore. The fullness of joy of the presence of God. Wow! Yung words na yan, napaka-powerful niyan. I-meditate niyo yan, mga kapatid. That is heaven. Yan ang presence ng Panginoon.
Kaya nga sabi sa may Psalms 21, you have given him his heart's desire, and you have not withheld your request of his lips. You meet him with blessings of good things. You set a crown of fine gold on his head. He has life, and you gave it with him length of days forever and ever. His glory is great through your salvation. His splendor and majesty you place upon him. For you make him most blessed forever. You make him joyful with gladness of your presence. Wow. Amen? You make him joyful with gladness of your presence. And that is heaven. Amen. So, tatandaan po natin, ang kasalanan, it separates us from God. Kaya nga, doon sa dito pa lamang sa lupa, kung ikaw ay talagang gusto mong mag-submit sa created purpose ng Panginoon, then ise-separate ka ni God para sa Kanya. Mga heirs of life. Pero yung mga ayaw ipaayos ang buhay sa Panginoon, then sila yung heirs of death. So meron talagang separation. Ang separation, kasi si God ang pinakabuhay, at kapag ikaw ay na-disconnect kay God, automatic death. Amen? Sapagkat siya ang source and the principle of life. Okay. So ito po, sa may Matthew chapter 25, makikita nyo yung idea ng separation. Na kung saan, sineparate ni Jesus Christ sa kanyang pagbabalik, yung tupa at kambing. At ang sabi niya sa mga nasa kanan niya, yung mga tupa, ibig sabihin, ito yung mga matuwid. Ito yung mga ang buhay nila ay, sila ay nagpasakop sa banal na Espiritu at sila ay na-sanctify ng banal na Espiritu. Then the king will say to those who, on his right, come, you are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. On the other hand, sa mga kambing, o yung mga tao na talagang rebellious against God, tingnan nyo ang sinabi niya. Then he will also say on his left, depart from me, you accursed ones, into the eternal fire, which have been prepared for the devil and his angels. But these will go to the eternal punishment, but the righteous into eternal life. So ngayon mga kapatid, nakita nyo no, yung antithesis. Blessing and curse. The blessed and the accursed. Yan po ang langit at impyerno. Okay? Dito, may pamana ang mga matuwid. Ano yung mamanahin nila? The glory of the presence of God. The joy of the presence of God. Yung mga wicked, meron ang inheritance nila ay yung eternal fire. So nakita niyo yung antithesis. Okay. So ngayon, another antithesis. Sa Matthew chapter 25, verse 21 and to 26. Sabi niya doon sa may parable ng talents, yung mga faithful, sabi niya, his master said to him, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Nakita niyo yung salitang joy. And then sa wicked naman, sa mga unfaithful, yung wicked slave, throw that worthless. So yung salitang worthless, tandaan niyo yan. You are worthless slaves into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of the teeth. So, yung contrast, good and bad, faithful and unfaithful, worthy and worthless, joy, tapos weeping, tama? Light and outer darkness, yan yung mga antithesis. It gives us the idea what is hell. O ngayon, ito, bibigyan natin itong emphasis. Sinabi kanina, na ang impyerno is outer darkness. Pag sinabing outer darkness, mga kapatid, it doesn't mean na talagang pusikita kadiliman, hindi po ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng outer darkness, yung liwanag ng Diyos, wala na. Kung hindi puro puot na. In contrast naman sa langit, yung liwanag ng mukha ng Panginoon, yun na yung pinaka-araw nila. Sa Revelation, sinabi wala ng araw eh. Kasi yun ang pinakaliwanag, yung mukha ng liwanag ng Panginoon. The fullness of God's blessing. So ngayon, dinescribe kung ano yung outer darkness, dinescribe kung ano yung impyerno.
a place where there is weeping and gnashing of the teeth. Samantalang sa may langit ay the fullness of joy. Enter into the joy of your master. Dito naman, iiyak ka. Alam mo naman, mga kapatid, maraming reason bakit ang tao umiiyak, hindi po ba? May umiiyak dahil nakapasa siya ng board exam. May umiiyak dahil sinagot siya ng girlfriend niya. May umiiyak naman dahil masakit ipin niya. May umiiyak naman dahil nabigo siya. Maraming purpose ng pag-iyak eh. Pero, yung dugtungan mo yung weeping ng, gnashing of the teeth. Ay, iba yon. Alam nyo ba saan ginagamit yung gnashing of the teeth? Di ba, usually, pag meron kang karamdaman, yung matinding sakit, gumagawin ipin mo, sobrang sakit eh. Pero sa may Bible, ginamit yung salitang gnashing of the teeth. Naalala nyo si Stephen nung pinagbabato? Nung stone to death si Stephen? Dahil pinasekit siya. Ang description doon, habang binabato nila si Stephen, they gnash their teeth. Sa galit nila kay Stephen. So, ibig sabihin, ang idea ng gnashing of the teeth ay talagang intense suffering sa impyerno and at the same time, sobrang galit sa Diyos. Yan ang mga tao sa impyerno. O, saan nyo makikita sa may Bible yan? Ito, sa Revelation. Nung binubuhos ni God ang kanyang puot, yung mga balls of wrath, and the fourth angel poured out his bowl upon the sun, and it was given to scorch men with fire. Men were scorched in fierce heat. And anong resulta? Dahil sila ay hirap na hirap, dahil sa curse ng Panginoon, dahil binubuhos ni God yung kanyang wrath. Binubuhos ni God yung kanyang wrath, balls of wrath po yan. Ibinubuhos ni God ang kanyang puot. Anong reaction ng mga tao? Sabi sa may verse 9, they blasphemed the name of God who was the power over these plagues, and they did not repent so as to give Him glory. Wow! Ganun pala sa impyerno, no? Habang binubuhos ni God yung puot, habang binubuhos ni God ang kanyang puot, ay lalo namang talaga naman ang mga tao ay lalo nilang nilalait si God, lalo nilang binablaspheme si God, at hindi sila na kailanman nag-repent. At dinugtungan pa ng verse 10, nung binuhos naman yung fifth bowl of the wrath of God, okay, sabi rito, and His kingdom became darkened, and know their tongues because of intense pain. Verse 11, and they blasphemed God of heaven because of their pains and their sores, and they did not repent of their deeds. So, ganyan ginagamit sa may Bible yung weeping and gnashing of the teeth. Ang impyerno, mga kapatid, ay lugar na wala, puro pagkamuhi na ang alam ng mga tao doon. Wala na ang love. Ang love is totally remote na sa kanila. Dito, tinuturoan pa tayong umibig dito eh. Hindi po ba? Take that opportunity. Kasi ang Diyos natin is God of love. Amen po ba? Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. So, meron pa tayong lahat ng pagkakataon, lahat ng mga blessing ibinibigay ng Panginoon sa atin sa tulong ng banal na Espiritu upang tayo mahango sa ating error sa buhay. We are oriented sa hate. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos na umibig. Ang Shema Israel ay puro about love. Amen po ba? Kasi ayaw ng Panginoon na pupunta ka ng impyerno. Nakakatakot ang impyerno. It is a world of hate. Habang ang mga tao dyan nakakaranas ng puot ng Diyos, habang binubuhos ni God ang kanyang puot, they continually hate God. Man in hell shall eternally hate God. It is a place of no repentance. Amen po ba? Kaya nga ngayon pa lamang ino-offer na sa atin ang repentance.
Today is the day of repentance. Amen po ba? Hindi yung pag nandoon ka na, wala nang point of repentance doon. Amen po ba mga youth? Mga youth. Ngayon, paayos na ninyo sa Panginoon ang inyong buhay. Luhod kayo sa Panginoon, Lord, tulungan po ako sa mga mali kong pag-uugali. Yung mga mali na hindi fit sa purpose ng Panginoon. Hindi fit sa kanyang created purpose. Amen. Kaya nga, in hell, they will go on sinning for eternity. There is no turning from sin. Wala nang repentance. So, unfair ba yung impyerno? Unfair ba? No. Kasi noon pa man, nagbabala na si God. Ayaw ni God, sabi niya nga sa mga salita niya, ayoko ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ayaw ni God na ang tao pupunta rito. Pinag-usapan natin yan last time. Nagbabala si God, kailan yung mga tao talagang because of their unrepentant heart, nag-ipon ng kailang Sila yung nag-ipon ng puot ng Diyos sa buhay nila because ayaw nilang tanggapin yung repentance ng Panginoon. Okay? Kasi tatandaan po ninyo, ang repentance is a gift of God. Today is the day of salvation. Ngayon, meron pang bridge. Di ba yung Great Chasm? Di ba? Pagdating doon na sa Hades, kitang-kita mo na yung Great Chasm. Wala nang bridge. Pero ngayon ay meron pang bridge sa Great Chasm na yan. Ang Panginoong Hesus. Amen. Sa impyerno, wala na. Wala na yung bridge na yan. Total impossibility. Ang problema sa hell is that it is unfair. Hindi po yun ang issue. But rather, our estimate of the lawlessness and ungodliness ay napakababa ng tingin at sa kasalanan. We took it lightly. Yan ang problema. Amen? Yan ang problema. Akala natin, ay maliit lang naman, konting pasinungaling lang naman konting 2 beer lang naman, isang boteng gin lang naman, konting lang naman, puro kaunti. Yung kaunting iyan, ipon-ipon yan, palaki ng palaki yan. You are storing up wrath in the day of judgment. Amen? Kaya nga sabi, uulitin ko po ito, sabi rito sa Romans chapter 2, or do you think lightly, ang baba ng tingin mo sa kabutihan ng Panginoon, sa kanyang goodness, hindi nyo ba alam ang kanyang goodness? It leads you to repentance. Nais ng Diyos na mag-repent ka. Ayaw ng Diyos na pumunta ka sa impyerno. But because of the stubbornness and unrepentant heart, you are what? Ikaw yung nag-iipon. Ang dami mong ipon. Ipon ka ng ipon. Pabigat ng pabigat. At habang mabigat yung ipon mo, mas mabilis ang bulusok mo sa apoy ng impyerno. You are storing up wrath for yourself in the day of judgment and the revelation of the righteous judgment of God. Ang judgment ng Panginoon ay matuwid. He is a righteous judge. At iyan ay malinaw na tinalakay natin noong nakaraang linggo. Amen? Wala makapagsasabi kay God, the Lord, mali. No, matuwid siya. Tayo yung mali. Ayaw nating ayusin yung buhay natin. Alam mo nang mali yung ginagawa mo, patuloy ka pa rin sa kamalian. Amen? Ang heaven, uulitin ko uli. Ano nga uli ang heaven? Is a world of order. Is a world of love. A world of total meaning. A world of, ang fulfillment is total. Yan po ang langit. Dito, inaayos na po tayo. Kaya nga ibinigay ang banal na Espiritu. Amen? So, mahalaga na maintindihan natin ang doktrina ng impyerno sapagkat maintindihan natin kung gaano kalaki yung ginawa ni Christ. Kaya pala grabe yung sufferings niya doon sa mga sacrifices. Hindi po ba? Pinag-aralan natin yan yung mga
sacrifices ni Christ, yung burnt offering, sin offering, yung guilt offering. Lahat ng ito, inaccomplish ni Christ just to pay, to settle our sin. Napakalaki nung ginawa ni Christ to save us from our sin. And then tayo, tingin natin, very light lang, kasalanan. So, yan ang problema sa atin. Okay. So, tatandaan po natin, we do not deserve heaven. What we do deserve is hell. But because of the loving kindness of the Lord, binuhay niya tayo. Kaya nga sabi nga sa Romans chapter 5 verse 6, pakibasa nga po natin yung verse na yan. Amen. The only way to be saved from the wrath of God is the Lord Jesus Christ. I-embrace natin yung mga ginawa ni Christ. Amen. Sa halip na maglinger tayo sa kasalanan natin, doon tayo sa mga ginawa, i-meditate natin yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin. Nang sa ganon, ay maidala tayo sa presensya ng Panginoon. Gusto niyo ba sa heaven? Sino rito ang gusto pumunta ng impyerno? Wala, no? Lahat gusto pumunta ng langit. So, in other words, gusto ninyo, nais ninyong ayusin na yung buhay ninyo ngayon. Amen? Gusto pumunta ng langit eh. So, willing ka na i-restore ang lahat ng relationships. Amen? Na willing ka na i-submit lahat ng kung ano ka sa purpose ng Panginoon. Amen? Kasi gusto pumunta ng langit eh. Pag gusto pumunta ng langit, ibig sabihin na intindihan mo yung created purpose ng Diyos. Bakit niya ginawa ang lahat at bakit niya tayo binigyan ng napakaraming bagay. Ang lahat ng ito is for the glory of God. Okay. So ngayon, last verse. Ito yung mahalagang tanong eh. Tanong din natin ito nung last time. How can a holy God, banal siya eh, wala siyang kasalanan, allow yung sinner tulad natin na makapasok sa langit? Yan ang isang magandang tanong eh. Kasi hindi tayo karapat-dapat yan eh. Pero inalaw niya. Inayos niya buhay natin. Di ba? Kasi kung titignan mo talaga kung ano yung requirement ng Panginoon, ito, sa may Psalms 24. Ang tanong dito, who may ascend into the hill of the Lord? Sino daw ang makakapasok sa presensya ng Panginoon? Who may stand in His holy presence? Meron ba sa atin? Kasi ang sabi rito, ang unang-unang requirement, dapat malinis ang kamay niya at pure ang heart niya. Kaso ang tanong dito, sino ba ang merong pure in heart sa atin? Wala eh. Lahat tayo impure. Lahat tayo ang puso natin corrupted. Lahat tayo kamay natin madumi. Isipin mo, no, napakataas ng requirement ng Diyos, pero and yet, andito tayo ngayon. Ngayon pa lamang naranasan na natin ang langit eh. Amen? Ngayon pa lamang, grabe na yung pag-aayos ng Diyos sa atin. Inayos niya, lumigay ang pamilya natin. Dati noon, puro inom-inom lang alam namin ng mga lalaki. Puro papogi points lang alam namin noon. Ngayon, ibang-iba na. Ibang-iba na. Ang buhay natin ngayon, punong-puno na ng meaning. Punong-puno na ng purpose. Amen po ba? May direction na, may liwanag na, hindi po ba? Dati noon, kapag kumakain ka noon eh, hindi ka malang nagpipray. Pero ngayon, pipray ka na, marunong pasalamat sa Panginoon. Amen? Umaayos na lahat. Lahat lumiliwanag from glory to glory. Amen. Sabi rito, he who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. Lahat tayo, guilty tayo dito. So ngayon, ibig sabihin, inalaw tayo ni God na makapasok sa presensya niya all by His grace. All by His mercy. Out of His compassion. Kinahabagan niya tayo. So ngayon, we do not deserve this. And yet, ibinigay ng Panginoon. Sasayangin mo ba ito, kapatid? Ha? Sasayangin mo pa ito? Candidate ka na sa heaven eh. Gusto mo pa rin pumunta ng impyerno? Ha? Kayo mga youth, sagutin nyo yan. Binigyan ka na ni God, kinahabagan ka na eh. Ang laki na ng pagkakataon binigay ni God sa'yo. Gusto mo pa rin ba, idol pa rin ba si Satanas? Ha? Tama?
Anong gagawin mo? Binigyan ka ni God ngayon ng perlas. Anong gagawin mo sa perlas na binigay ng Panginoon sa'yo ngayon? Ano, ibenta mo? Sanla mo? O i-cherish mo? Pahalagahan mo? Tatandaan nyo mga youth, na tayo, binabalik na tayo ng Panginoon sa wangis niya. Inaayos niya na yung mga moral values natin. Amen? Bumabalik na ulit tayo sa wangis ng ating Diyos. Tinatanggal na ni God yung wangis ni Satan sa atin unti-unti. Amen pa ba? Huwag niyo nang gawing idol si Satan. Sino ang gusto niyo maging kamukha? Si God o si Satan? Ha? Bakit yung mga nanay yung sumasagot yung mga youth ang tinatanong ko eh? Sino ang gusto niyo maging kamukha? Si God o si Satan? Bakit kakaunti sumasagot na youth? Parang guilty kayo ah. Sige, tanungin ko ulit kayo. Sino maging gusto niyong kamukha? Si God o si Satan? Yan. Kasi ginawa tayo sa image ni God. Doon tayo pabalik. Sinira nga ng kasalanan yan eh. So bumabalik na tayo doon. Inaayos na unti-unti para magliwanag na yung mukha nating dating madilim. Okay? From ruin to order. Yan ang direction natin. Kasi papunta na tayo ng langit. So, purihin ng Panginoon. I pray na ang topic ngayon ay nakatulong sa atin, ma-encourage tayo, and at the same time, ma-warn tayo. Amen? Matakot tayo that sin is serious. Ang Diyos natin, holy siya. Hindi mo po pwedeng paglaruan ang kabanalan ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, and let us pray. Heavenly Father, we thank you sa araw na to, sa lahat ng tinuro mo sa amin. Salamat, O God, na binibigyan mo kami ng insight of what is heaven. Lord, thank you for revealing to us hell upang makita namin na ang lugar nito ay nakakatakot na hindi namin dapat pupuntahan. Instead, we desire your presence, the fullness of your presence, a world of meaning, a world of love, a world kung saan ang lahat ng bagay ay mayroong meaningful at total fulfillment. At doon kami nabibilang, Panginoong Diyos, that we may experience the fullness of your presence and pleasures forevermore sa iyong presensya. Salamat po, Ama. Nawa, magkaroon kami ng takot sa iyo habang kami nabubuhay. At tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Kahabagan po kami at linisin sa lahat ng aming mga katigasan ng ulo, sa aming mga stubbornness, and grant us, O Lord God, an opportunity, a chance, O Lord, na kami, O Lord, ay maiayos ang aming magulong buhay patungo sa iyong kaharian. Salamat, Ama, sa lahat ng iyong biyaya sa amin sa araw na to. In Jesus' name, Amen. God alone.